Sa punto po ito, balikan po natin ang sitwasyon sa Divisoria kung saan may nagaganap na sunog at may ulat dyan si Bam Alegre. Bam? Maris, nagbalik tayo sa site ng sunog. Hindi pa rin ito naapula, hindi pa ito pumapasok sa status sa fire under control o fire out. Ito ay kasalukuyan nasa Task Force Charlie pa rin mula sa Task Force Bravo noong 5:45 AM. Ibig sabihin nito, nangangailangan pa ng karagdagang mga fire truck para apulahin ang sunog. Nung binisita natin ang site, wala nang masyadong apoy na naglalagablab sa labas ng gusali. Katulad nakikita nyo sa kuha namin kanina madaling araw, wala na yung ganyang apoy sa labas ng gusali. Pero malakas pa ang paglalagablab ng mga baga sa loob. At mula sa isang gusali ay tumawid na sa dalawang katabing gusali ang sunog. Yun ang pinaproblema ngayon ng mga bumbero. Isa pang problema ay yung mga nagkalat na mga paninda, na mga vendor, yung mga prutas na nakita nyo sa inyong mga TV screen. Napakarami niyan dito dahil isa itong bagsakan ng prutas. At marami nga, ang tansya ng initial damage natin na 10 million pesos. At ang unang building na na-damage ay Atlantic Glassware Incorporated. Sa ngayon, nandito na yung aerial ladder ng Manila BFP para mas lalong maabot ang sunog na yan dahil tatlong palapag itong tatlong gusali na ito. Meron ding dalawang bangko na naapektuhan. At ang sinasabing sanhi ng sunog ay ang mga nagtitinda ng paputok sa ground floor nung sa labas pa nga, hindi sa mismo loob ng gusali kundi sa labas sa may bangketa. Dahil nagtitesting daw ng paputok itong mga vendor ay nagsumiklab yung sunog at naapektuhan itong mga gusaling ito. Pero sa ngayon hindi pa ito official na pinapatunayan ng BFP dahil sa ilalim pa muna ito sa investigasyon. Yan ang latest dito sa Divisoria. Maris? Oo, kasi syempre, tama ba? 24 oras ng bukas dyan. So, may mga naapektuhan bang may mga sugatan ba? Or may mga naiulat ba na casualties? Sa ngayon, wala pang official na ulat ng mga bumbero kung merong na-injure o may nasaktan. Pero so far, wala pa tayong casualty count. Mabuti naman. At sa ngayon, paralisado itong bahagi na ito ng ND Santos Street, corner Tabora Street. Pero malayo naman ito sa 168 doon sa night market kanina, dito sa May Recto. Samantala dito sa Divisoria, Maris, patuloy ang pagdating ng mga mamimili na sumasailalim ngayon sa kanilang last minute shopping. Kaya pasigip na ng pasigip ang trapiko rito. Kaya nahihirapan din yung mga bumbero na parating. Nahihirapan silang pumasok, lalo na doon sa mga lugar na napakaraming vendor. Kaya todo busina sila para lang umalis sa mga ito. Maris? Bam, doon sa nangyari, dahil tindahan ng mga prutas yan, at magbabagong taon na rin, ano? Hindi ba makaka-apekto yun sa presyo ng mga prutas? Ano sa tingin mo at sinasabi ng mga vendor dyan? At most, Susan, ito yung ilang mga tindero lamang na nalugi sa kanilang mga benta. Pero sa ating pag-iikot kanina, napakarami pa rin dito mga wholesaler ng prutas, pagsakan. Kumbaga, kung gusto mo makamura, dito pa rin talaga ang puntahan. Dahil kahon-kahon ang benta nila. Yun nga lang, yung mga naapekto ang mga tindero, napakalaki ng lugi sa kanila. Isang kahon daw na may tinatayang 100 prutas ay nagkakahalaga ng 1,000 to 1,500 pesos. At daan-daan yun na natubok. So, sa madaling salita nagkalat yung apoy rito. Yung apoy. Nagkalat yung prutas dito sa mga kalsada. So, sa madaling salita, baka hindi naman maka-apekto. Sana. Alright. Ipapanalangin na lang natin yung mga naapektuhan dyan. Maraming salamat, Bam Alegre.